Palitaw. Ayan, 2 cup na glutinous powder ang gagawin ko. Add tayo ng konting tubig. Form lang natin as ado. Cup na tubig. Ayan, mag-add na lang tayo pag hindi pa na ano. Kasi gagawa ko ngayon guys ng palitaw para sa New Year. Para may bilog-bilog. Ayan na, ganyan na siya. I-form naman natin as bilog. Ayan, dahil nga bilog-bilog, gagawa tayo ng bilog na palitaw. Ayan, bibilogin natin para maganda. Ganyan. Gagayahin lang natin lahat. Ganyan. Gaganyanin natin. Ilagay na natin yung ginawa natin bilog-bilog. Dahil palitaw to, kailangan natin lumitaw yan. Kasi kaya tinawag na palitaw. Yan, yung iba guys na una na lumitaw na. Papansin niyo yung lumitaw na siya. Ayan na. Ang ating palitaw. Unahin natin yung lumitaw na. Palitaw. Unahin lang natin yung mga lumitaw. Ito kasi yung mga nauna. Para may kaunting kakagatin. Oh, ang cute. Ang cute niya guys, hindi pantay-pantay. Para siyang itlog ng pugo. O diba guys, may itlog ng pugo. Hindi, natatawa lang ako sa ginagawa ko. Kasi hindi pantay-pantay. Kasi personal lang naman gagamit. Okay na yan. At least meron tayong bilog-bilog sa New Year. Ayan, pag natatawa ako talaga. Parang itlog ng pugo. Set aside lang natin to. Palitaw. New Year. Nagawa lang tayo ng latik. Then, 1 cup na. Tapos magag tayo ng 1 cup na tubig. 1 cup na tubig yan. 1 cup na sugar. 1 cup na sugar. Tapos antayin lang natin na matunaw yung sugar. Ito na yung latik. Add na natin yung bilog. Ito yung palitaw natin. Ayan. At saka nakaano na siya sa vitamins. Set aside din natin. Palitaw. Ayan. Kailangan kasi may palitaw. May mga bilog-bilog sa New Year daw. Para mas swerte. Pero kung hindi tayo magtrabaho guys, wala tayo din swerte. Kailangan ba magtrabaho tayo para may swerte din. Okay guys, ito yung finished product na isa. Kung pasta, macaroni. Agad tayo ng meatloaf na hiniwa ko siya ng ganyan. Then magad din tayo ng pineapple tidbits. Then pasas, carrots. Ayan, nag-crave ako sa macaroni, yung wala siyang asukal. Yung ganito lang siya. Tapos magad tayo ng pickles. Then, mag-add tayo ng mayo. Tansya-tansya na lang yun kung gaano karami ang gusto niya sa mayonnaise. Ayan, ganyan. Pasaluin lang natin siya. Wow, ito yung namimiss kong macaroni. Dish ko is macaroni salad. Sarap nito guys. Yung plain lang siya, hindi siya matamis. Mag-a-add lang ako ng cheese sa aking macaroni. Macaroni salad yan, hindi matamis. Yan ang hinahanap ko, yung ganyang
salad. Panlaban din sa fruit salad na gagawin ko at saka buko salad. Ayan, halo-haloin lang natin hanggang sa mahalo din. Then, ito na yung pangalawa kong menu for holiday for New Year na recipe. Actually, ang recipe ko is worth 2,000. 2,000 siya, worth 2,000. Maraming ilang peraso ding recipe or menu. So, ayan na guys. Ready na. Yan ang gagawin. So, ayan na. Ilalagay natin sa ref para bukas, New Year. Mayroon na tayong nasimulan na menu. So, this video is macaroni salad. Ayan na yung ating macaroni salad. Ito, meron na tayong gata. Gagawa muna ako ngayon ng yung parang latik or toppings doon sa ating gagawing biko. Gagawa pala ako ngayon ng biko para sa New Year. Hindi mawawala yan kasi paborito ko yung biko. Ito yung ating biko. Ayan, then set aside na natin din. Okay na, already done. Lulutuin na natin yung biko. Ayan, okay na to. Half cup na kakanggata. Lulutuin na natin ngayon yung biko. Add tayo dito ng food color. Ang ilalagay ko is ube. Magluluto ako ngayon ng biko ube. Ayan. Para may iba naman. Pero, biko pa rin yan guys. Nag-add lang ako ng food color na ube. Ube yan. Powder. Isang kutsara. Isang kutsara nilagay ko dyan. Tayo ng brown sugar or wash. Mga 2 cups. Wow. Malayan mo yan. Meron tayong biko ube. Ayan. Add na natin yung niluto kong malagkit. Ayan. Wow, ganda ng kulay. Yan ang gusto ko, ha. Ube, biko. Ayan. Para makarelate tayo ng ube na biko. Ng kawali kasi malaki. Kailangan ng maapaw siya. Kaya nilipat natin ng ibang kawali. Dito na natin i-continuous hanggang sa mag-sticky na yung kanyang sa ating ginagawang biko. Huwag natin titigilan ng pagganito. Tapos ang lalagay naman natin dito toppings na ay cheese. Nag-invento na naman ako guys yung kawarduhan ba. Ayan, hindi pa siya sticker, hindi pa siya mabigat. Kaya haluhaluin lang natin guys. Huwag natin i-hinto guys kasi mangupupong siya guys. Malapit na siya sticker. Sticker parang nag-ano siya. Pag ginamitan ko na talaga ng handok. Kasi hindi na carry. Kailangan talaga kung isang paghalo nito. Hanggang sa yung nahanap kong sticky ang malagkit. Yun lang natin dito ito. Na to. Set na natin. Wow. Beautiful. So, yan na natin dito yung ating biko na ube. Ube ang kinalabasan guys. Dito na natin ginanat sa tray para flat yung niya. Kalalabasan ng ating biko. Lalagyan ko siya ng toppings. Yung cheese. Ayan. Para maiba naman. Magiging salted biko. Dahil nga doon sa cheese natin nilagay. Kakaiba.
Ayan yung ating Biko for today's video para sa New Year. Toppings lang tayo ng cheese. Ayan. Cheese na Biko. Kakaiba tayo. Nag-experiment talaga ako, guys. Kasi matamis yung Biko. So, ang ginawa ko, lagyan natin ng toppings ng may pagka-salty. May pagka-salty ang kalalabasan niya. Which is, naisip ko ay cheese. Kahit anong cheese, ilagay mo. Go. Beautiful Biko Obi cheese. Toppings lang natin to. Ayan. At least may toppings pa rin tayong latik. Di ba ang ganda? Ang ganda ng kinalabasan. May toppings na latik. Yung ating Biko Obi cheese. Actually, cake na rin ang kinalabasan niya. Gawa tayo ngayon ng fruit salad. Meron fruit cocktail sa condensed milk. At tayo ng konting cream. Tayo ng evap milk. Gagawin natin yung salad kasi kakaunti lang naman ng mga nakatira dito. Ng cheese. Then, set aside na natin. Ilagay na natin sa freezer. So, ayan na yung finished product ng fruit salad. Ganyan lang kasimpleng ginawa ko, guys. So, ilagay ko lang ito sa freezer. Then, tayo natin mamaya sa New Year. Saka ilalabas yan. Yung buko. Lagyan natin ng condensed milk. Kaunti lang din. Then, cream. Evap pala yan. Then, cream. Then, add na natin yung fruit cocktail na konti. Add tayo ng fruit cocktail na konti. Then, ito na yung finished products na ating buko salad. Yan, mga konti-konti lang yung ginawa ko mga fruits, mga salad. Kasi konti lang naman yung nakatira dito sa bahay. Tama lang yung may mga dessert na konti-konti. Para hindi siya masira, guys. Ayan, ilagay lang natin sa isang lalagyan. Then, ilalagay na natin sa freezer. At tayo ng cheese. Ayan, maganda tayo ng cheese. Kasi yan masarap. Yung cheese. Then, ayan na. Ilagay na natin sa isang lalagyan. Ako ngayon ng leche flan. Unan muna natin gagawin ay hiwalayin natin yung itlog sa igyog at saka sa white. Gagamitan natin ng kamay. Ganyan lang yung ating pagkano. Then, set aside lang natin to. Lalagay yan. Wow, perfect. So, ayan o, pangalawa. Ayan. Dalawang igyog. Tatlong itlog ang gamitin ko for today's leche flan. And, taran! Tatlong itlog na pula. Itlog na pula. Igyog. I-shake, ano lang natin. Haluin lang natin yung itlog na igyog. Hanggang sa mahalo siya. Haluin lang natin hanggang mahalo. Something wrong. Okay, guys. Haluin lang natin ang haluin. Then, add na natin yung condensed milk. Add kong leche flan, guys. Add na natin yung condensed milk. Ayan, ganyan lang. Then, yung add tayo ng evap milk. Then, mix lang natin. Gawa tayo ng leche flan. Then, maganda tayo ng vanilla. 1 teaspoon. Ayan. Mix
mix lang natin hanggang na ma-mix lahat. Lalagyan natin ng caramelized tong lalagyan natin ng leche flan. Then, gagamit lang tayo ng basaan ng para hindi siya masunog. Para hindi siya masunog. Lagay lang natin, tapos sasalain lang natin. Para maging siya. Pino ang kalalabasan ng leche flan. Manera, gagawin lang natin, cover natin ng foil para hindi siya pasukin ng tubig. Dahil ganyan lang natin. Steam na natin mga 45 minutes. 45 minutes na natapos na. Ayan. Tingnan nga natin kung okay yung ating ginawang leche flan. Maingay lang kasi gagawa ko ng cake. So, tingnan natin yung ating leche flan. Wow, it's amazing. It's a very good. Yan yung leche flan natin for today's video. Ayan guys, may dalawa akong leche flan na ginawa. Ayan, para sa New Year. Ayan, dami kong matamis. Kaya hindi ako magluluto ng may sauce na matamis na ulam. Panay fried. Panay prito or ituturbo ko na lang. Gagawa ako ng cake para sa New Year. 2 cups ng flour. Then, 1 teaspoon baking soda. Sasalain lang natin ito kasi may buo-buo. Ito ang gagawin natin. Iba pang gamit natin na milk. Cup na oil. Gagawa tayo ng isi-separate natin yung white egg at saka yung red egg. I mean yung egg yolk. Ayan, gaganyanin lang natin. Madali lang to. Gananin lang yung kamay nyo guys. So, diba? Nasala na. Then, dito. 3 egg ang egg yolk. Egg yolk, pangatlo. Then, mag-add tayo ng 1 teaspoon na vanilla. 1 cup wash sugar. Then, mix natin. Kukumbine lang natin lahat. Then, gagawa tayo muna ng yung tartar. Ako yung isang ingredients na yun. Kaya, vinegar ang ating dito sa mixing bowl natin. Gamitan natin yung brush, yung ating hands. Ayan, vinegar ang nilagay ko sa mixing bowl. Ayan, vinegar yan. Kaunti lang na vinegar. Ayan, wala kasi akong doon at nakalimutan ko kung anong pangalan yun na wala. Ayan, basta, kapag wala nun, ang gawin nyo, kaunting vinegar para dito sa Kailangan tuyo yung mixing bowl natin. Tuyong-tuyo. Is 6 na itlog na white egg. Door. Pinakamalakas na speed para makuha natin yung then pag ganyan na ang natin yung tawag dito i-cube natin white yung ganyan pag ganyan na guys ang gagawin natin unti-unti natin ilalagay yung sugar unti-unti natin ilalagay yung sugar. High speed tayo, guys. Kailangan hanggang sa hindi na siya, kumbaga hindi
So guys, dapat ganyan ang ano niya, kapit na kapit, yung ating tartar na isnig na gawa. Ayan o. So, dry ingredients, ilagay na natin yung wet ingredients. Dito sa ginagawa nating cake. Ayan, kasi nga today's video is New Year, later, kailangan perfect yung paggagawa ko ng cake. Char. Perfect naman talaga yung ginagawa ko ng cake. Pero, ang maganda nito kasi, naging hobby ko na may occasion mag-bake na lang ng cake. At the same time, guys, nakamura na tayo. Then, nade-develop pa yung skills ko sa pag-baking. Time din, is nabawasan natin yung mga nag-list tayo ng sugar, oil, na ano natin, na handle natin yung pagkaano niya. Yung pag nakakabili tayo ng cake kasi sobrang sweet. Hindi naman ako naninira sa ano, pero para sa healthy namin, para sa health, kasi hindi tayo pabata, kailangan natin mag-bless natin ng mga ganun. Hindi natin yan maiwasan. Kailangan lang natin bawasan. Ilalagay na natin yung tartar na ginawa ko. Ayan, kailangan i-mix natin to. New Year, later, ginalingan ko yung paggawa ko ng cake. Ito yung cake na hindi regular na ginagawa ko kasi may tartar siya. O di ba, may tartar. Para fluffy na fluffy ang ating sasagawang cake. Then, ang aking today's video, ang aking cake for today is mayroon talagang siyang toppings. Today's video. Ayan. Simple. Tabusin natin yung tartar. Ayan. Yan din sa baking pan. Wow. Ayan. Habang kayo ay busy din ako maggawa ng aking simple na handa. Pero mayroon sa bawat okasyon, gagawa ko ng cake, guys. Don't worry. Lagay na sa cake pan. Ilagay lang na cake pan. Wow. It's okay na. So, ayan lang na. Bake na natin siya. Sa loob ng 30 minutes sa init na 180 degrees. Yellow at saka yung tubig na malamig. Tapos add natin na to. Gagawa tayo ngayon ng pang-toppings dun sa cake. Haluin natin yung dalawang cream. Ayan, kailangan maging fluffy siya. Maging double siya. Pansin niyo yung yellow. So, ilalim ng yellow. 3 minutes. Sugar powder. Nakuha na natin. 3 minutes na. Tada! Wow, it's cake.
So, this is my finished product. Hindi man ganun ka-perfect, pero may cake ako. Na pinaghirapan, char. Pinaghirapan talaga. Guys, ayan o. Dati-dati walang icing sa ibabaw. Ngayon, nagawa ko ng paraan para may icing. Ayan guys, yung aking cake para sa New Year. Then, lalagyan natin yung chocolate sa toppings niya. Natin ang toppings sa ibabaw na chocolate. Wow. This is our finished product. Ayan, chocolate yung toppings niya. Hanapin ang toppings ko, ginawa ko na siyang ice cream, lalagay lang natin sa freezer para hindi masira. Gagawin natin ice cream. Masarap yan. King ubi na toppings. Umunti-unti na siya na mayon. Nagiging magaling ng aking idea ng aking pag-cake. Fluffy talaga siya at saka cheesecake ang dating ng aking cake for today's video. Oil. Ito para sa pasta. Lagyan na natin ito. May kasosyalan ng ating pasta for today's video. Set aside na natin. Okay na ito. Celery or kinchay. Meron kayo. Dala tayo seasonings. Add ng salt. And mag-add tayo ng milk para maging ano yung ating pasta. Then add na natin yung ating pasta. Then add na natin yung pasta. So gagawin lang natin. I-mix lang natin to. Pero pinatay na natin yung apoy para mag-stop yung kanyang kasi yung ating carbonara pasta is okay na, luto na siya. Halo-halo lang natin. Grabe, ang sarap. Sarap tingnan, guys. So, ayan na yung ating carbonara pasta with tuna. Carbonara pasta with tuna, chili. Tama lang yung ating ginawang sinipsip na nga niya yung sauce niya. Gusto ko talaga ito may creamy. Then mag-add lang tayo ng toppings, garlic, toasted garlic in the top. Tayo ng celery or kinchay for the toppings. And then garlic, toasted garlic. So beautiful garlic. Ayan, binudburan talaga natin. So beautiful. This is a finished product of pasta, white pasta with garlic in the top and tuna. Ayan, diba magandang kompletong detalye dyan. Ito asin at saka seasonings at saka paminta. Pork at saka chicken, ituturbo ko lang to para iwas muna sa mantika para di sa ulam. Ngayon, meron pusit dito rin. Ituturbo ko to, tapos papalamanan ko lang siya sa loob niya. Isang boneless tayong bangus. Lalagyan ko lang din siya ng salt. Ayan. Tapos, lalagyan ko lang siya ng palaman. Ituturbo ko lang din siya. Lagyan lang natin ng palaman siya. Ganyan lang. Hindi na marami guys kasi napakamahal ng seasonings for today's season, holiday season ko talaga. Napakamahal niyan.
Tansya-tansya na lang tayo sa paglagay ng mga seasonings na kagaya ng mga sibuyas. Ayan. Tapos lagyan natin ng seasonings. Ayan, paminta. Dalawa kasi ito, kaso niluto na yung isa, hindi na videohan. Mga ano ko is, i-ano ko lang siya, ituturbo. Ayan, pati yung likod niya, ituturbo ko. Ituturbo ko lahat to, yung ano ko. Para makaiwas tayo sa mantika muna. Ayan, boneless na bangus yan. Guys, nag-add lang ako ng kaunting cooking oil at saka butter. Saute natin yung bawang. Gagawa ako ngayon ng kaunting ano lang, saute lang na stream. Ayan, that is video. Ayan. Ayan, so saute lang yan bawang. Ayan, kaunti lang naman yung stream na aking binili. Kasi napakamahal talaga ng bilihin ngayon, guys. Tama-tama lang na meron lang pang crave ko. Ayan. Tapos i-add ko na yung shrimp. Konti lang tong shrimp na to. Malagang ano lang po. Ayan. Tapos mag-add lang ako ng konting soy sauce. Parang ano lang to. Lalagyan ko lang siya ng konting ano lang. Konting soy sauce. Ganyan lang pagluto ko. Para sa New Year to, nag-crave ako ng shrimp. Bili ako ng konti lang ng shrimp. Napakamahal ng shrimp, guys. Lahat ng ano, alam mo yung tipong ang mahal-mahal talaga mga bilihin kapag holiday season. Ayan. Basta nag-crave ako ng shrimp para sa New Year na handa. Kaya bumili ako ng konting shrimp lang. Then, mga 1 teaspoon na soy sauce. Ayan. Vinegar, konti lang din. Then, paminta. Konti lang. Then, halo-haloin lang natin ito. Tapos, mag-add lang ako ng konting syrup na pineapple. Meron akong pineapple. Instead na maglagay ako ng sugar. Yan lang lutuin. Then, mag-add ako ng syrup na pineapple. Para may kaunting sweet lang siya. Ayan. Simple lang tong luto ko sa shrimp. Kaya ako nag-crave ng shrimp. Simple lang ang aking gagawin. Ayan lang. Then, mag-add lang ako ng konting seasoning. Hindi na ako maglalagay ng sauce kasi may i-add na ako ng seasoning at saka soy sauce. Kaya huwag na natin na masyadong lutuin to kasi magiging ano siya, rubberize ang ano niya. So, thank you guys. Pakipalo sa aking Facebook page and TikTok and then YouTube channel. For more recipe. Happy New Year everyone! Ito ako, pakukuluan ko muna to. Pork at saka chicken ang pinagsama ko. Mga 2 cups ng water. Antayin lang natin hanggang mga 2-3 minutes. Mga like sibuyas, bawang, sibuyas. Ayan. Hindi na natin i-gigisa yan. Ganyan na lang. Tapos add na natin yung tomato sauce. Paste, mga
1 teaspoon na tomato paste. Then, paminta. Add na natin yung chili. And dahil nga pinakakuluan natin ito, madali natin lalagay na lang tayo ng mga ingredients. Haluin lang natin. Kunti lang. Para may cheesy. Ayan, kunti lang. Tapos add na natin yung red bell pepper at saka green. Green peas, yung initan. Limitin lang natin yung ating with sauce ng calderita. Actually, calderita ko. Ayan. Then, magad lang tayo ng seasonings. Cream. Ayan. So, creamy ang ating gawin nyo to sa pork and chicken. Very creamy, guys. Then, make it taste kung tama lang yung kanya, kasi hindi tayo naglagay ng salt. Then, enough na. Okay na yung lasa niya. Then, set aside na natin ito.